ako naniniwala, ito theory ko ito. Kasi napagalaman nga natin na yung Rodel Jaime ay miyembro ni Bad Eli Cuyucot Soriano. Number 2, yung pinakita ron na sinasabi nitong Bicoy na nagsasangkot kay Bongo tsaka doon sa anak ni Presidente Digongyo sa kanilang pamilya sa droga. Di ba? May tato si Bongo, di ba? Yun ay video clip sa isang basketball event. Sino ang sponsor? Ang sponsor, Datindaan Station, UNTV. Kaya makikita ninyo, nung ito'y inilabas ng ibang network, merong credit na yung video clip ay galing sa UNTV. Di ba ho? Datindaan yan. Ibig sabihin, yung video clip na yun, kinuha lang ng malalaking network na naglabas ng balita na yan. Pero yun ay pag-aari ng UNTV at yun ay exclusive na kuha nila doon sa event ng basketball na may tato si Bongo. Di ba? Sila ang sponsor ng mga nagsusuhol sila sa gobyerno Ito yan. Bakit nila ginawa yan? Magtaka kayo hindi nakasuhan yung Rodel Jaime, siya ang unang dinampot dito ng mga otoridad. Pero iniwasan ng mga otoridad na siya ay makasuhan. Ano natuklasan natin later on nung tayo mag-background check dito sa sino ba itong Rodel Jaime na ito? Natuklasan natin sa mga Facebook account niya na siya nung panahon ng kampanya sa presidential election, dilawan sila, mga kaibigan. Meron pa nga mga litrato kasama si Vice President Leni Robredo paano mo sasabihin sa administrasyon yan? Yung pagdududa na yan, na pwedeng yan gawa ng administrasyon. Kasi po, ang ikinampanya ng Dating Daan last election ay yung kandidato ng Liberal Party. Si Mar Rojas at si Vice President Leni Robredo. Natalo si Mar Rojas, mga kaibigan. At nakita nila na itong si Digongyo ay naghihigante, pinagmamalupitan yung kalaban sa politika, binibinggansa ng pangkat ng administrasyon tsaka nung kanilang mga supporter. Kaya nga tawag nila dilawan. So ano ginawa nitong Dating Daan? Ang ginawa nila, kailangan nilang dumikit sa administrasyon. Kaya sila tumataya sa politika sapagkat yung leader nila wanted dito sa Pilipinas. At matagal nang may kaso. Kaya nga siya tumakbo para magtago. Nandun ngayon sa Brazil hanggang ngayon. Ang tagal na nagtatago sa bansang Brazil, mga kaibigan. At matagal na rin na gusto makauwi dito. Nilalakad nila yan. Ngayon, para nila malakad yan, kung ano-anong pagsisip-sip sa kasalukuyang administrasyon, bumalimbing sila. Marami silang gustong pabor na makuha, pangunahin na dyan. Yung makabalik dito sa bansa na hindi mabibilanggo, itong si Bad Eli Cuyucot, rapist Soriano. Yan ang dahilan. Bakit sila bumalimbing? Kaya lahat ng mga sangay ng administrasyon ng gobyerno
sa kasalukuyang administrasyon, binobola nila. At kinukurap nila. Number 1, yung Philippine National Police. Noong si Bato pa nakaupo, nagbigay sila nun kung ilang milyon Umabot sa 9 million ang naibigay nilang pera. Iniabot nila, ang laki pa nga nung cheque, yung pinakikitang cheque. Inaabot nila kay Bato. Para saan yun? O yun nga, pa-account ninyo kung saan dinala ni Bato yung perang yun. Hindi ba yun dapat pumasok sa pondo ng PNP? Dahil donasyon yun, saan napunta yun? At inabot ni Albayalde. Noong si Albayalde na ang pumalit, nagbigay na naman ng mas maliit na halaga ang itong si pamangkin ni Eli Cuyucot Soriano na si Daniel Rason ng pera sa PNP. Bakit? Sapagkat gusto nilang makapasok sa administrasyon ni Digongyo. Ito pa isang balita. Yung si Daniel Rason, nagpapa-appoint, para, yun nga, para mairekomenda ni Bato, at saka ng ibang opisyal ng gobyerno, gusto ma-appoint na ambassador. Mga kaibigan, bakit nila gustong ma-appoint na ambassador si Daniel Rason? Para magamit nilang proteksyon kay Eli Cuyucot Soriano, para magamit nila yung diplomatic immunity. Siyempre, pwede siyang mag-appoint, di ba? Kung ambassador siya. Mga kaibigan, yung ambassador na titulo lang. Wala ka namang bansang kakatawanin. Hindi niya nakuha yun mga kaibigan kaya sila nagbibigay ng pera at saka nag-i-sponsor, may premyo, nagpapa-basketball sila sa interagency ito sa gobyerno, pati PNP, AFP, binobola nila, ang laki ng premyo, ginagastos na kinukuha nila sa abuloy ng nanirarakit na hinuhut-hut na abuloy ni Soriano sa kanya mga miyembro. Mga kaibigan, pinamimigay para makakuha ng pwesto, pero nabigo, hindi niya nakuha yung pwesto. Pagkatapos, noong una, ginamit nilang paraan yan para sila makapasok at makuha nila yung gusto nila mangyari na si Eli Soriano makabalik sa bansa na hindi makukulong. Pwede ba yung wanted yan? Korte Suprema nagdesisyon yan Nagdeklarang fugitive siya mga kaibigan So, kailangan Korte Suprema rin magbago niyan. Mga kaibigan. Pero gusto nilang paraanin sa impluensya sa pamamagitan ng korupsyon. Pa-account nyo kay Bato yung binigay, tsaka kay General Albayalde. Saan nyo dinala? Na ayon sa kay Daniel Rason, donasyon sa PNP. Sige nga. Mga kaibigan, dapat kung donasyon sa PNP, kasama sa pondo ng PNP. Pumasok ba ito? Meron ba kayong record na may papakitang yan ipinasok sa pondo ng Philippine National Police at hindi napunta sa bulsa ni Bato tsaka nung si Albayalde? Yun ang dahilan. Bumalimbing sila, mga kaibigan. Di ba? Para makakuha ng pabor. Walang iya talaga. Di ba?
mga kaibigan? Oh. Kaya magtaka kayo kung bakit hindi nakasuhan yung Rodel Jaime na siyang nag-upload ng video. Pareho sila ng krimen nun eh. Mas mabigat pa nga siya dahil siya mismo nag-upload eh. Kumbaga sa baril mo yung ginamit sa paggawa ng krimen eh. Na nakamatay eh. Responsable ka ron. Hindi ba? Bakit walang kaso yun? At siya ang unang-unang dinampot, yung Rodel Jaime na miyembro ng ang datindaan. Asahan ninyo, kundi ngayon, bukas makalawa, dadagsain na naman tayo ng troll ng ADD. Datindaan yan eh. Mga kaibigan eh. No sa akin? Bablock lang naman kayo. Di ba? Mag-aaksaya lang kayo ng panahon. Mga kaibigan. Ang importante, ito, yung Bikoy lang. Yung Bikoy ngayon, itong walang yang ito, kaya may alam ang administrasyon. Dahil hindi kinasuhan yung yung Rodel Jaime. At itong Bikoy, kunya-kunyarian lang na may kaso. Hinahawakan nila ito para idiin yung mga kalaban sa politika. Mga kaibigan, na wala namang maipakitang basihan nito. Ibig sabihin, pakawala rin ito. At saka, makikita mo yan sa track record nitong Bikoy na ito na ang tunay na pangalan daw ay Peter Jomel Advincula. Pero siya po ay idinimanda ng perjury, pagsisinungaling ng mga miyembro ng Free Legal Assistance Group. Ito'y samahan ng mga abogado na nagkakaloob ng libreng serbisyo na kanyang isinangkot na may kinalaman daw sa tangkang pagpapabagsak kay Presidente Rodrigo Duterte. Yan ay gawa-gawa yang istoryang yan. Kunyari, sa oposisyon siya. Pero ang totoo, ginamit siya eh. May gumamit sa kanya. At ang gumamit sa kanya, yung nasa administrasyon. Yun ang suspecha natin. Yun ang aking analysis. Mga kaibigan, di ba? Nagamit sa pagbalimbing. Sige, para kayo makakuha ng pwesto. Ano yan eh? Senaryo ang tawag dyan eh. Gumawa ng script eh. Mga kaibigan eh. Magtaka kayo, bakit yung Rodel Jaime nawala sa picture, nawala kaso? Di ba? Ayon po sa inisyong warrant of arrest ng Metropolitan Trial Court sa Maynila, Branch 17, meron palang bail ito o piyansa. Isinampa ang kaso sa hukuman at ang bail ay 18,000 pesos lamang. Maliit yan. Kayang-kaya nilang bayaran niya ng mga handler nila eh. Ano ito? Itong Pre-Legal Assistance Group Lawyers, ito pala, sila ano pala ito eh. Chel Jokno. Ito yung anak ni di ba? Ni Jose W. Jokno. Dating senador. Si Teodorte. Sipin mo, ito si Teodorte eh. Ano ito eh? Naging Supreme Court spokesman ito, di ba? Si Erin Tanyada. Naku, naloko na. Puro mga may pangalan ito na abogado eh. Sila nag-file ng reklamo labang kay Advincula na pinaratangan sila, na kasama daw sila sa plano. Kita mo na, kasi kaya sila nagreklamo, yung kaso na isinampa
laban dito kina Jokno, Chodorte, mga miyembro ng Pre-Legal Assistance Group, Erin Tanyada, sinangkot sila na base sa statement nitong si Bicoy. Di ba? Base dun sa sinabi niya. Yung kaso na-dismiss Pinawalang, hindi sila isinama nang dinismiss ng korte mga kaibigan yung kaso laban sa kanila. Kaya, nagsampa ngayon sila ng kasong perjury. Pagsisinungaling. Gawa-gawa lang ito ni nitong si Bicoy, alias Bicoy. 11 tao lang daw. Kasama si Advincula at saka si dating Senador Antonio Trillanes Deport ang pinangalanan sa complaint ng pulis at kinasuhan ng conspiracy to commit sedition. Complaints against dozens of others. Ano pala ito Dose-dose na itong itinuro nito at kinasuhan dito ng pulis, kasama na itong plug lawyers, na-dismiss. Kaya siya kinasuhan ngayon. At sumampa ang kaso, may warrant of arrest ito, mga kaibigan, sa kasong perjury. Ayan po. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang sabi po sa resolusyon na isinulat nitong si Assistant State Prosecutor Ferdinand Fernandez, ang DOJ ay pagkatapos ng masusing examination, maingat na examination ng mga affidavit at ebidensya na ipinresenta, ang prosecution ay nakakita na meron pong sapat na ebidensya na ang krimen ng paglabag sa Articles 183 ng Revised Penal Code laban dito kay Bicoy, alias Bicoy, mga kaibigan. Merong sapat na ebidensya ayon sa State Prosecutor ng DOJ. Ano-ano ba yun? Ang sabi sa Article 183, ito yung kasong perjury. Ang mga elements, yung mga elemento ng krimen, elements of perjury. Sabi ko nga sa inyo, di ba, bawat krimen, may mga elements yan. Kailangan, nandun yung mga elemento ng krimen para ikaw ay kasuhan sa hukuman, para kalitisin sa hukuman. Pag nandun lahat. Pag kulang yun, hindi pwede. Di ba? Kailangan kumpleto. Ano-ano ba yung element? Sana kung element lang isa lang yun. Hindi may element sa bawat krimen. Ano-ano yun? Sabi dito, ang akusado, sabi, ay gumawa ng pahayag, sinumpaang pahayag on a material matter. Siyempre, yung akusasyon niya, laban dito sa mga pinaratangan niya, pinirmahan niya yun, sinumpaan niya pa. That the statement of affidavit, number 2 ito that the statement or affidavit was made before a competent officer.
Number 2 yun. Number 3, that in the statement or affidavit, he made a willful and deliberate assertion of falsehood. Mga mali ang mga hindi katotohanan. Yung kanyang mga pinagsasasabing sinumpaan niya. Number 4, that the statement or affidavit contains falsity required by the law. Number 5, the prosecution held that all these elements, apat lang pala yun. Ang sabi, yun daw, apat na yun, lahat yun, yung mga elemento na kailangan para kalitisin sa kasong perjury, makakita ng ebidensya na nagkasala ka sa batas, are present in the case against Ad Vincula, ito yung si Bicoy, noting that his sworn affidavit was material in establishing probable cause in the sedition complaint against the opposition figures. Mga kaibigan, wala siyang ebidensya eh. Paratang lang eh. Di ba? Hindi substantiated yung kanyang mga paratang. Sabi pa ng piskal, likewise, there was deliberate assertion of falsehood. Talagang sinadya eh. Alam niyang mali, pero ginawa niya. Kumbaga sumumpa ka sa hindi katotohanan. Di ba, labag sa ano yun eh. Labag sa batas ng Diyos yun eh. Pinagbabawal ng Diyos yun. Yung pong ikaw ay susumpa sa hindi katotohanan. Mga kaibigan, there was deliberate assertion of falsehood against the complainants. There was no showing that the actively participated in the preparation of Project Sodoma. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ewan lang natin kung ano gagawin dito. Paanong ilulusot ito ng Korte Suprema? Paanong igagrant itong motion na ito na palayain nila si Gigi Reyes? Una, ang sinasabi niya kaya dapat siya mapalaya, the illegal ang detention sa kanya. Paano naging illegal yun? Di ba dapat may basihan ka? Kaya naging illegal. Dapat, kung illegal yan, nung una pa lang inimbok na nila yun, hindi ngayon. Di ba? Wala eh. Kaya ka nga nakakulong eh, nasa korte na yan eh. Di ba? Enrile, kasi Enrile nirelease 2015 pa eh. Kahit na walang piyansa yan. Sa kanya petition, sabi nito si Reyes, she has been detained longer than others who similarly face plunder charges but who have been set free. Yan ang sinasabi natin. Bakit sila pinalaya? Bakit ako hindi? Mga kaibigan, ako pinakamatagal na nakakulong. Kumpara sa iba na katulad ko rin naharap sa kasong pandarambong. Pero sila'y nakakalaya. Mga kaibigan, ang kaso ni na Arroyo, si Gloria Macapagal, Revilla, si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada, however, involved different circumstances. Mga kaibigan, di ba? Magkakaiba sila ng palusot eh. Yun yung circumstances. Palusot. The Sandigan Bayan in June 2018,
denied Reyes bail petition. O, noong 2018, naghain na ito ng petisyon na siya makapagpiyansa. No bail nga Di ba? Ginawa na nga yan kay Jinggoy, tsaka kay Enrile. Mga kaibigan. Nung nakaraang taon, May, nag-file din itong si Reyes ng motion para sa pansamantalang kalayaan sa Sandigan Bayan. At ang katwiran naman niya, yung potensyal o posibilidad na pagkalat daw ng COVID-19 sa detention facility. Mga kaibigan, lintik, kung pwedeng idahilan yan, di lahat ng preso palayain natin. Di ba? Dahil yung lahat naman vulnerable sa COVID nang nakakulong Pag kumalat dyan yung COVID, di ba? Bay, dapat, yun ang gawin ng korte pag pinagbigyan si Gigi. Pero, mga kaibigan, mukhang hindi rin pinagbigyan yan ng Sandigan Bayan. Ang sabi na hindi nakapagpakita na siya ay actual or imminent threat of being infected by COVID-19. Hindi yun. Dapat ang sinabi ng Sandigan Bayan, lahat ng tao ay nasa panganib na mahawahan ng COVID-19. Di ba? Lahat ng tao buti na lang ako nagpakuwang kami, swab test, buong pamilya. Ultimong maliit na sanggol dito sa bahay namin, pinaswab test ko na. Sabay-sabay. Lahat kami, awa ng itaas. Sabi siguro na itaas, kawawa naman itong mga taong ito. Kasi doon tayo agad doon tayo agad dumulog Bago pa lang tayo magpa-swab test Humingi na tayo mga kaibigan Di ba? Tinulungan tayo. Wala naman. Kasi nga yung ubo ko, di ba? Tsaka gumaling na ako bumalik. Ngayon, pagaling na naman yung ubo ko. Wala na naman. Mga kaibigan, sipon na lang. Kaya maganda boses ko ngayon. Dahil sa sipon. Sabi lang natin, walang taong hindi vulnerable dyan sa COVID. Kaya kalokohan lahat na lang. Di ba si Erap naman noon, nung nakakulong, wala nang ginawa ito kundi pati yan, yung mga anak niya, si Isi Jinggoy, tsaka yung si Bong Revilla. Basta't may okasyon, lahat ng okasyon, may permit silang lumabas ng kulungan. Di ba? Di ba tawag mo ron? Yung excuse sleep sa sa pag nag-aaral ka kailangan may excuse sleep ka pag di ka papasok, di ba? Mga kaibigan, lahat na lang birthday ng nanay, binibigyan naman ng korte. Samantalang yung lahat na nakakulong doon, may nanay. Hindi naman nakakalabas, di ba? Hindi naman binibigyan ng korte yun wala yan. Naku, Sus Mariosep, illegal daw. Paano nag-illegal? Dapat sinabi mong illegal yan nung umpisa pa lang. Nakakulong ka na Di ba? Matagal ka na nga dyan Hindi illegal ang pagkakulong sa'yo. Tapos walang piyansa yan kaya ka nakakulong. Di ba? Hanggang hindi natatapos. Linte, kahit na anong galing ng abogado mo, pag nauubusan din ng palusot Di ba sabi sa akin nung tinanong, kinukwento sa akin ni Attorney Alan Pagya. Alam mo, nung nag-aaral kami ng batas, sabi niya kasi, madalas daw niyang marinig sa akin yung sentido común, common sense. Sabi niya, nung nag-aaral kami, tinanong namin ang professor namin kung halimbawa, di ba, ang mga abogado
naubusan na kami ng gagamiting mga batas at saka yung mga president yung mga nadesisyon ng kaso, naubusan na para idepensa ang isang kaso o kaya idiin yung sino man sa kaso. Ano ang gagawin namin? Yan daw ang tanong nila. Naubusan na sila ng gagamitin. Ang sabi daw ng professor nila, common sense. Yun ang gagamitin mo So dito, common sense lang na hindi totoo yan. Ngayon, pagka napagbigyan nito, mga kaibigan, alam nyo na. Si Ka-Percy Lapid bumabanat. Lapid Fire. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na